I'm a solo parent to full beautiful kids, 2 boys, 2 girls. Kompleto na, ano po. And I was married to a Japanese national, and I had a boy with him, who is my panganay now. And after 6 months na pinanganak ko yung anak namin, we had our different ways. Hindi kami nakarating sa Japan kasi hindi naman pala niya na-register yung kasal namin doon. So, wala yung anak ko sa kosekituhon kung tawagin, yung family register. Sakit, no? Pero, panay pa rin ang like niya sa mga post ko. Nagpaparinig. But anyway, that was past. So, ganun po. And after 6 years na solo parent ako, mag-isa kong pinalaki yung anak ko, I decided to enter into another relationship, and yun, nagkaroon ako ng panibagong relasyon at nagkaroon kami ng 3 mga anak. So, I have 4 kids to 2 different men. But I'm proud of it because dahil sa kanila, nagkaroon ako ng mga anak. No regrets. The only regret that I have right now is yung masyado akong mapagtiwala. Yun. Nagtiwala ako ng husto, hindi ako dalawang isip nag-isip ng masama. Ganun ako sa tao eh. Pero after na marirealize ko na niloko ako or mayroong ginawang masama sa akin, hindi na ako nagtitiwala muli. So, isa yun sa mga regrets ko sa buhay ko na hindi ko pa, nire-resolve ko pa ngayon yung tiwala. At yun, sa pangalawang pagkakataon, muli akong naloko kasi akala ko naka-jackpot ako. Naka-jackpot ako ng mabuting tao. Mali pala. Ang swerte ko, ano? So, ang ending, naging solo parent ako after 10 years. More than 10 years now. But I'm so proud of myself because kahit na ganun man yung nangyari sa buhay ko, never kong binigyan ng kahihiyan ang pamilya ko. Never kong binigyan ng kahihiyan ang mga anak ko. Wala akong naging karelasyon na sino mang lalaki para buhayin ang mga anak ko. Sa tulong lamang ng Panginoon at sa tulong ng mga kapatid ko at sa tulong ng ibang taong may mabubuting kalooban na mga kapatiran ko sa paniniwala, pananalig. Doon ako kumapit sa kanila. Dahil kung hindi sa tulong ng Panginoon at sa tulong nila, hindi ko kayang mag-isa. Siyempre, isa lang naman akong simpleng babae. Isa lang akong simpleng tao. At hindi ako yung tipong pag tinapon mo sa kalye, mabubuhay agad. Sabi nga nila, may pagka-prinsesa yung buhay ko, yung ako. Kasi hindi ako talaga yung literal na makikipagbungguan dyan sa kalsada para mabuhay. Yung literal na makikipaglabada, hindi ako ganon. Pero kahit ganon, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nabuhay ko ng marangal ang mga anak ko nang wala akong naging karelasyon kahit isang lalaki. Kahit ang dami, hindi ako nagyayabang. I'm just telling the truth para maging kwento ko at maging kapulutan ng aral ng ibang mga katulad ko na kahit ganun yung sitwasyon ko, hindi ako kumapit sa lalaki. Hindi ako ng lalaki, hindi ako gumamit ng lalaki at never kong iniwanan ang mga anak ko na ibigay kong kani-kanino para ako'y mamuhay mag-isa at maging libre at mabuhay ng walang abala. Hindi ako ganun. Tiniis ko lahat. And until now, na medyo okay na yung buhay namin dahil malalaki na yung mga anak ko and nagtatrabaho na yung panganay ko. So, alam nyo naman siguro na ang bumubuhay lang sa amin ngayon ay yung panganay ko. And ako, ayoko nang mag-work sa kasi hindi ko na rin kaya physically and emotionally drained na ako. So, I'm trying my luck here on social media na kumita at I know one day, mabibless din ako. It's not magic work, di ba? Pero naniniwala ako na one day soon, kikita rin ako dito. Kaya nakikita niyo ako araw-araw na sa social media, nagpo-post na kung ano-ano. And maraming ang nagbabash sa akin, hindi maintindihan yung sitwasyon ko. Maraming nag-judge sa akin na
Bakit hindi na lang siya magtrabaho? Bakit kailangan? Well, yung iba dyan, nanay din na katulad ko, wala ding trabaho, pero nagagawa nila akong questionin. Pero, ang maipagmamalaki ko lang, napalaki ko ng maayos at mabuti ang mga anak ko. Never, never akong gumawa ng masama. So, yun lang masasabi ko, kahit husgahan nyo ako na mahina akong babae, mahina akong nanay, hindi ko kayang makipagsapakan, hindi ko kayang magtrabaho ng mabibigat, hindi ako ganun eh. Iba ako, iba kayo. So, kahit naman ganun ako, until now, maayos pa naman ang buhay ko, diba? I'm still standing strong. Kasi alam ko na si Lord nasa akin. Hindi ko kaya ang lahat kung wala ang Diyos. Lumapit, yung mga katulad kong single parent, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kung ang mga anak nyo ay medyo nagkukukulit sa inyo, hindi kayo maintindihan sa mga kahigpitan nyo, minsan nawawala kayo sa sarili, hindi kayo maintindihan, go lang kayo ng go. Magtiwala kayo sa sarili nyo, magtiwala kayo sa Panginoon, lumapit kayo sa Panginoon. Huwag kayong iiyak kung kani-kanino, huwag kayong lalapit kung kani-kanino, mauna kayong umiyak sa Panginoon, mauna kayong lumapit sa Panginoon dahil hindi kayo bibiguin. Yan ay testimony ko. Dahil ngayon, sa tagal ko naging solo parent, single parent, wala akong maipagmamalaking magaling ako magtrabaho. Pero, nabubuhay ako ng may dangal. Oo, maraming mga nakakahiyang pagkakataon sa buhay ko na hindi ko nababayaran yung mga pagkakautang ko noon hanggang ngayon, hindi ko nababayaran yung mga tinitirahan ko noon, dinadaanan ko na lang sa pakiusap. Pero sa awa ng Panginoon, yung mga landlady ko na mahigpit sa ibang tao, pero sa akin, sa amin ng mga anak ko, lumambot ang puso niya kasi ginagamit sila ni Lord. The prayer is really powerful. Kaya wag niyong mamaliitin ang prayer at paniniwala sa Panginoon. Wag lang kayo talagang mawawala ng pag-asa. Wag kayong kakapit kung kani-kanino. Kayo mga solo parent, single parent, kaya niyo yan. Sa panahon ngayon na lalo iba na ang takbo ng isip ng mga kabataan, napakahirap maging isang ina. Marami kang titimbangin, marami kang isa sa alang-alang, lalo na't maraming mga taong nagbibida-bida kung paano mo palalakihin, kung paano mo didisiplinahin, kung paano mo tuturuan ang mga anak mo. Maraming beses na nasisira ang samahan ng pamilya, ng iina o mag-aama dahil sa mga maling katuruan o maling nasasagap o nakukuhang impormasyon, mga maling pagsusulsol o maling advices or maling kuro-kuro o saluobin mula sa ibang tao na kadalasan ang mga anak, dahil hindi naman natin laging kasakasama, ay nai-impluwensyahan at yung takbo ng pag-iisip ay naiiba. Ayan ay para sa lahat. Alam kong maraming makaka-relate na mga magulang. I'm just so blessed na ang mga anak ko ay mababait, though may mga kanya-kanya talagang attitude and pag-uugali, but that's normal, that's very very understandable kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pag-uugali. What I'm trying to emphasize here is that nowadays hindi talaga biro maging isang ina. May kanya-kanya tayong sistema or panuntunan sa ating bahay. May kanya-kanya tayong standards, may kanya-kanya tayong values, may kanya-kanya tayong morality, may kanya-kanyang belief, may kanya-kanyang kaalaman, may kanya-kanyang experience, may kanya-kanyang panuntunan sa buhay at may kanya-kanyang prinsipyo at ideolohiya. In short, may kanya-kanya tayong sistema sa pamamalakad sa ating pamilya. Panuntunan kung paano natin hinuhubog at tinuturuan ang ating mga anak, di ba? Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to our channel and follow, like, and share and please leave your comment below. Thank you so much. Have a nice day. God bless. Bye-bye.